Brajando, meron pa, Brajando. Meron pa. Meron pala. Yung aklat na maikling katisismo, dinagdagan. Dinagdagan. Kahit wala nakasulat. Pansinin niyo ito. Katolika. Ano ang tawag sa mga kaanib o miyembro sa Iglesia Katolika? Aklat po nila, Kapatid Edgar, ang babasahin po natin, maikling katisismo ng aral na Kristiyano. Ganito po ang mababasa sa pahina 50. Pakinggan po ninyo. Uy, huwag sana kayo magagalit dito ha kasi meron namang ebidensya, video evidence at talagang ginagamit ito ng ministro. Ang problema lang, nakuha sa video kung anong klase ang ginawang pagdudugtong na hindi naman talaga nakasulat doon. Ang purpose nito is para ilantad ang dirty tactic na ginagawa ng mga ministro dyan sa INC na tinayo ni Felix Manalo. Panoorin ninyo. Ano ang tawag sa mga taong sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo? Ang mga sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo na parang kanilang pinuno at ama ng kaluluwa ay tinatawag na mga Katoliko. At sila ang mga kaanib na bumubuo ng Santa Iglesia Katolika. Ayon po dito sa katisismo, ang mga sumusunod sa Papa at mga obispo ng Iglesia Katolika ay tinatawag po na mga Katoliko. Ayan ha, kitang-kita sa video na tinitira kami, mga Katoliko. Kasi sa kanilang programa, ginagamit nila ang Aklat Katoliko. Ano ang purpose? Para tirahin ang Katoliko. Alangan na parangalan ng Katoliko sa kanilang ginagawa. Hindi ako niniwala pagpaparangal ito. O kaya is pagbibigay pugay. Hindi naman ganon. Ginagawa nila ito para tirahin kami. So hindi siguro masama na sagutin namin itong paninira na ginagawa nila. Tuloy natin. Hindi po Kristiyano. Ayon sa aklat daw, tinatawag na Katoliko, hindi mga Kristiyano. Sige, pakita natin ang aklat kung meron bang nakasulat na hindi mga Kristiyano. Ito po ang aklat na ginamit nila. Ito pong paragraph 178 ang binasa nila. Ano ang tawag sa mga taong sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo? Ang mga sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo na parang kanilang pinuno at ama ng kaluluwa ay tinatawag na mga Katoliko at sila ang mga kaanib na bumubuo ng Santa Iglesia Katolika. Asaan ang sinabi diyan na hindi mga Kristiyano? Nakita nyo? Dinagdagan. Nagbigay siya ng konklusyon na hindi daw Kristiyano. Sabihin, sarili niyang opinion. Tayo, Kristiyano ba tayo? Ating basahin Merriam-Webster's Elementary Dictionary, copyright 1994, page 79. Catholic, a member of a Christian church. Nakita nyo? A member of a Christian church tracing its history back to the apostles. Sabi, hindi daw Kristiyano. Hindi daw Kristiyano. Napakasinungaling na ministro yon. Napakasinungaling. Kristiyano naman pala eh. Kahit pa doon sa sa aklat na world religion, ganun din na nakasulat. At isilipin na, ito ay sa aklat na world religion. Ano sabi dito? Ayan, lakasin natin. The Roman Catholic Church is the original. Grabe, original talaga. Yung tinayo doon sa sa July 27, 1914 na sinimula noong November 1913, hindi yun ang original. Hindi yun ang original. Anong original? The Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Straight to the point.
Oh, so yung sinabi ng ministrong yun na hindi daw Kristiyano, dagdag niya lang yun. Wala yun sa nakasulat. Dinagdagan lang. Oh, ano ang purpose? Siyempre, para lokohin yung mga Katolikong nakikinig. Wala namang ibang intensyon yan, kundi yung mga Katolikong nakikinig is para ma-discourage. Di ba? Para ma-discourage. Kaya, yung gumawa ng ganong pagdadagdag, di naman nakasulat. Anong ginawa ni Brother Wendell? Binuking. Wala, dinagdagan lang ng ministro ang nakasulat. Pero kung gustong mabasa letra por letra dahil bawat doktrina nila may katumbas na Biblia, ano ang nakasulat dito sa Roma Kapitulo 11, versikulo 12? Ito pong mabasa natin. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more, when they shall become Christians, will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Yan, Brajando. Oh, kita nyo? Kita nyo pagka manloloko? Then nalabas din. Meron naman palang letra por letra sa Biblia eh. Sabihin nila wala, hindi daw Kristiyano. Sa akin nakakita ng standard reference na sasabi na hindi Christian Church ang Roman Catholic Church. Nako, bistado, ministro. Okay, yun. So, yun ha. Tandaan niyo yan ha. Sa punto por punto, labasan tayo ng totoo rito. Magputol man sila ng Aklat Katoliko, ilalabas siya ng karugtong at makikita ninyo na ang kanilang ginagawa ay talagang tahasang pambabaluktot. Okay? So hanggang dito na lamang po muna tayo. Tsaka bro Jando, Yes, Brother John Ray? is bro, babasahin ko lang yung sagot ko kanina bro kasi hindi ko nabigyan yun, nakalimutan ko kasi yung mga term na ginamit ng simbahan, no? Para mag-guide lang tayo, ito yung Fundamentals of Catholic Dogma. Kung meron kayo niyan, nandito sa page 491 to 492, no? Ito po yung aral talaga natin. Composition of the body after its resurrection. So, the bodies of the just, ibig sabihin yung mga matuwid, will be remodeled and transfigured to the pattern of the risen Christ. So, yan po ang aral natin. So, ano ba yung mga katawagan? Una, incapability of suffering. Tinatawag siya na impassibilitas. That is inaccessibility to physical evils of all kinds, such as sorrow, sickness, death. It may be more closely defined as the impossibility to suffer and to die. So, di ba, kung mababasa nyo sa Pahayag 21:3-4, nasa langit, wala nang magugutom, wala nang iiyak, wala nang mamamatay. So, yun po ang tawag doon, impassibilitas. No? Incapability or incapability of suffering. Or impassibility sa English, impossibility to suffer and to die. So, ang pangalawa naman, subtlety. Ito yung tanong nung, hindi pa pala ito. Subtlety or subtilitas. That is spiritualized nature which, however, is not to be conceived as a transformation of the body into spiritual essence or as a refinement of the matter into an ethereal body. The archetype of the spiritualized body is the risen body of Christ which emerged from the sealed tomb and penetrated closed doors. So, no, sa John 20:19-26, yung malala nyo ang Panginoong Jesucristo, nagpulong-pulong yung mga apostol, di ba? Nakasarado yung pinto, bigla siyang nakapasok. So, yun po, subtlety. Tawag doon, or subtilitas. Ang pangatlo naman, agility or agilitas. That is the capability. Ito yung tanong kaganina, no? The capability of the body to obey the soul which the greatest is and speed of movement. So isang iisipin lang nung may glorified body, yun po ay makapunta na siya ron, tulad ng ating Panginoong Jesucristo, no? Nung nangisda ang mga apostol, biglang na siya sa pangpang, tapos biglang na naman siyang nawala, within 40 days na nakasama nila ang Panginoong Jesucristo.
So yun po ang agilitas, no? At ang pang-apat naman, clarity or claritas. That is being free from everything deformed and being filled with beauty and radiance. Jesus assure us, the just, so yung mga matuwid, shall shine as the sun in the kingdom of their Father. Matthew 13:43. So yun po ang agilitas, no? Mag-shine tayo, magre-radiance tayo. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo nung nag-transfigured siya na nasilaw ang mga apostol. So yan po ang apat na esensya ng transfigured body or yung tinatawag nating glorified body na ibibigay sa atin ng Diyos, no? Ano niya sa atin? Ang tawag dyan? Ipapapartake, no, yung uri ng ano na yan, ng grasya na yan, no. Una, yung impassibilitas. Pangalawa, subtilitas. Pangatlo, angelitas. Ano ba yung pangatlo? Agili. Saglit lang. Sorry. Ang pangatlo is agilitas, no? Ulitin ko. Impassibilitas, subtilitas, agilitas, and claritas. Yun po ang 4 characters of glorified body, Bro Jando. Maraming salamat.